Good morning everyone! Ayan mga amiga, magandang umaga. At ngayon naman ay magluluto ako ng aming ulam for lunch and kasama na rin yung hapunan of course. At ang aking iluluto ay bok choy Tagalog. O, 'di ba? Kasi 'di ba sa aming mga Ilonggo meron kaming bok choy, yung bok choy na may noodles na may mga toppings and the best yun talaga. And ngayon naman bilang nandito tayo sa Luzon at favorite ng aking family ang bok choy Tagalog. So try tayong magluto and ito yung aking mga ingredients. So, ayan yung aking panangkap sa aking lulutuing bok choy. Yan ay mayroon ako ditong luya, may sibuyas, bawang, siling, panigang, tanlad. Tapos yung aking panimpla, mayroon akong pork cube. Yun, yung aking, mayroon din tayo ditong dato puti, and hindi ko naman to kailangan. So, meron ako ditong liver. Tapos, yan yung atag nito yung laman, pigi ito, tapos sayote and miswa. So yan yung aking sangkap sa bok choy. And tara, magluto na tayo. Si Ame, naka-ready na akong kaldero na mayroon na yung mantika. So unahin ko pag-isa ang luya. Sunod ko naman na yung bawang. Sunod ko na rin tong sibuyas. At ilalagay ko na rin tong tanglad. At ilalagay na natin ang pork. Sige, naiiwa ko ng malinis lang, pastulit. So, yan, nagsama-sama na yung aroma ng ating nilagay na pang aromatics. Tapos, i-absorb na yan ng ating pork. Tapos, hintayin lang natin siyang medyo mag-toast ng konti. So, yan, tingnan natin ang ating pork. Yan, medyo nag-toast na yung sa pinaka-ilalim niya. And, ilalagay ko naman yung ating ng sabaw. At ilalagay ko na rin yung ating pork cube para ma-absorb talaga ng ating pork na laman yung mga lasa. And of course, pati na rin sa sabaw. At ilalagay na rin ako dito ng patis. Mamaya ulit, tikman ulit natin yan. And palalambutin lang natin tong pork laman. And ayan, tumulo na siya. Matagal ako naghintay ng kulo niyan. So natimplahan ko na rin. And ngayon ilalagay ko na itong pork liver. At saka ito. Ito yung nilalagay din sa mga dinuguan. Antayin ulit natin yun na kumulo. Ayan ulit. Atin ulit i-check ang ating pinakuluan. So, kung matagal na kuluan, hanggang sa lumambot lang yung karne at of course, maluto yung mga inuna natin ilagay. Tapos, lagay na natin itong siling pangsigang at itong sayote. Naglalagay ako ng sayote talaga sa bok choy para, syempre, hindi lang puro karne, para din may gulay. Parang pinaka-extender. Tapos, yung miswa. Yung iba, nilalagay nila sa tanghon. Tapos yung iba naman, miswa. Ako, hindi ko pa natatry yung sa tanghon. Pero siguro itatry ko na rin sa mga susunod na luto. Ito lang, hindi ko muna siya pakukuluin ng gusto. Kasi mamaya, pakukuluin ko pa naman to ulit. Kasi pagdating ni Mister, doon ko palang ilalagay ang kinchay. Pwede naman kayo maglagay ng wansoy o kaya celery. Masarap kasi pagka mayroong ganun, mas mabango and mas malasa yung ating bok choy. Takpan muna natin to. Mamaya na ulit. And ito na nga po yung continuation ng ating pagluluto ng bok choy. At ito po yung sinasabi kong hindi pwedeng mawala sa akin na ingredients kapag nagluluto ako ng bok choy, ang kinchay. Yun. So, ilagay ko lang na mas maraming kinchay, mas masarap. Diba? Ang bango. Yan na yung ating bok choy. At yan ay pakukuluin ko lang at kami ay magla-lunch na. And yan lang ang aking ma-share na ulam idea for today, mga amiga. And that's it for today, mga amiga. And ito na ang ating bok choy. Luto na and kami ay magla-lunch na. Bye!